Good afternoon guys, mga ka-eco. Usapang inverter tayo. Pero check muna natin yung harvest ng MPPT. So 6.4 amperes, 200 watts dito. Wow! Pero dito sa actual niya, yun na pupunta sa battery is 4.99 lang ampere. Tapos 138 watts lang siya, no. So yun yung actual niya papunta dito. Siguro kasi ayun, no, papuno na yung battery, kaya ganun. So usapang inverter tayo mga boss. Baka may magtanong dyan kung kaya ito ng 0.5 HP na aircon, yung window type, no, non-inverter. Nasa 550 to 600 watts kayang-kaya po neto. Ang continuous netong inverter natin ay 1.6 hanggang 2,000 watts ang continuous. Pero hindi ko pa yun natetest kasi ayokong sagarin yung inverter natin, no? So may mga video ako na ipapakita sa inyo mamaya na napagaan ako yung 0.5 HP na aircon, no? Ang problema is yung battery kasi eto, used na to, pinaglumaan ko to, no, pinaglumaan ko to sa e-trike natin. So hindi na ganun kaganda, tapos hindi pa yan balance kasi ito nakaparallel, etong tatlo nakaparallel, siniris ko para maging 24 volts. So akin, wag nyo gagayahin yan kasi hindi yan balance kasi hindi pares ng capacity, no. Pero since sira naman na yan, ginagamit ko na lang siya pang ilaw tsaka ceiling fan dito sa akin, no, pang emergency brownout. At ginawa ko, may nabilihan ako ng balancer, yan, binalance ko siya. So okay naman, gagawin din natin ng review to, LHNY na active balancer para sa lead acid, no. Yan, battery equalizer, yan. So yun, so balik tayo dito sa ating inverter, no. So kayang-kaya nito yung 0.5, kahit nga 1 HP hanggang 1.5 HP kaya nito, no. May mga nakapag-try na dun sa link sa description na pinagbilihan ko, yung mga review nun, may nakapag-try na, no, na sabay-sabay pa nga ref at saka gaming PC, pinagsabay-sabay dito, may nabasa ako. Yun, so kung ako sa inyo, alternative para dun sa paborito nyong inverter na Peito, mas dihamak na mas mura to, no, tapos good quality naman siya. Ayan, so like tech. So may nakita na akong review nito na umabot na ng 4 years, goods pa rin yung ganito niya, no? Okay pa din. So alternative to kung gusto niyo mas mura, kasi yung Peito na 3,000 watts is nagre-range na siya ng 4,000 hanggang 5K na yun, yung 3,000 watts. Hindi ko lang sure. Pero ito is 3,700 lang mga boss. Nandyan sa link sa description. So mas magandang alternative to, no, para sa akin. Tapos naka 24 volts na ako. So explain ko lang din bakit mas maganda yung 24 volt system. Bukod sa makakatipid ka sa wire mga boss, kaya nasabi talaga nakakatipid sa wire yung 24 volt system kasi pag naka 12 volts ka, ang tendency nun mas mataas yung ampere na hahatakin sa battery. Yun, kasi pag 24 volts, 24 divided by, for example, 600 watts yung iloload mo, 24 divided by 600, yun lang ang kailangan mong ampere sa battery, no. Pero pag 12 volt system ka, tapos 600 watts ang iloload mo, 12 volts divided by 600, 'di ba? Kayo na lang ang bahala mag-total nun. Pero gagamit ka talaga na makapal na wire nun mga boss, no? Gagamit ka na makapal na wire sa inverter. Kakailanganin mo kasi nasa almost 30 ampere na yun, 54 ampere pala, sorry. 54 ampere pag 12 volts ita-times siya sa 600. Nasa 50 ampere yun, 50 plus. So kailangan mo ng minimum mo doon na wire is, ang gauge nasa 3, no, 3 gauge wire yun. Marami pa kasi malakas din ng battery yun, makasira ng battery yun, lalo kung
life of work ka, yung BMS mo, no? Although kaya naman ng BMS kasi 100 ampere ang BMS, pero paano kung small setup ka lang, no? Small setup ka lang, naka 50 ampere lang yung BMS mo. So yun. So mas maganda kung 24 volt system kasi 600 divided by 24, lalabas lang yan ng mga 20 plus, no? Ampere ang hahatakin niya sa battery. So yun mga boss ha. Tsaka marami sa mga inverter din, sa mga breaker din, no? Mas makakatipid ka pag 24 volt system ka. Hindi mo kailangan ng sobrang taas ng mga breaker. Yan. Yan yun, no? And mas maganda din kung naka-series yung mga panel natin. Although pwede naman sa MPPT talaga, kahit 12 volt system ka lang, is naka-series yung panel. Pwede rin naman yun. Yun nga lang, ang magastos talaga is yung mga wire, no? Doon ka gagastos. Kasi pag nagparallel ka ng panel, malaking wire din ang kailangan mo doon sa PB wire mo or yung wire mo ng panel mo. So yan. So yun lang mga boss, para sa akin ito ang pinaka the best sa price, no. Sa price na 3.7 wala pa akong nakikitang parang makakatalo dito sa inverter na to. So pero mag-comment na lang din kayo kung magkano yung inverter nyo at anong brand ng inverter na gamit nyo, no. Pero ito for the future, iloloadan natin na matataas to, no. Kagaya ng pagsasabay natin yung ref, aircon at saka itong gaming PC natin. Pero sa ngayon hindi pa kaya talaga ng battery. So yun. Okay, good day mga ka-eco. So ito yung naging settings ko. 100 AH tsaka 60 AH, total of 160 AH. Kaya ang ginawa ko ito, nagdagdag ako ng isa para maging 80. So ito is 80 AH na plus 80 AH para maging balance yung capacity. At saka ako sila siniris. So ayun, nakita nyo mga ka-eco, siniris ko ito. Then ito is nakaparallel lang siya dito. Ayan, so 24 volts yan. So ito yung setup natin, 24 volts. Yan. So dito napapagana niya yung aircon natin. Wow. 0.5. Ayan. So nangyayari dito, ayan, nakakonect siya dun sa solar setup natin. Ayan, so nangyayari dito mga ka-eco, after 10 seconds na nakabukas yung compressor, mamamatay ulit siya kasi nare-reach na yung temp dahil dito sa ceiling fan na nilagay ko. So yun, malamig siya dito compared dito sa labas. Ayan. So compare dito sa labas, so mas malamig syempre doon dahil naka-aircon. So yun yung settings natin, no, para sa mga gusto mag-DIY na katulad ko na medyo tight yung budget, kaya na talagang paanda rin ng ganitong setup yung 0.5 na aircon. Basta kailangan mo din ng medyo, ayan, kahit medyo na tong battery natin, hindi na ganun kaganda yung performance kagaya nung bago pa sila, kayang patakbuhin yung aircon. Pag bumakas yung compressor, hahatak yan dito. So may kita nyo yung voltage ng LVD, magiging 24.7 yan. Pero mag-i-stay na siya doon kasi na-charge naman ng MPPT. So ayan, eto bababa din to, pero hindi naman niya sasagarin hanggang ma-reach yung low voltage disconnect. Tapos after 10 seconds na nakabukas yung compressor, mamamatay na rin yun. So i-charge na ulit ng SCC natin. Kasi dun sa kwarto ko nare-reach na yung temperature na nakaset. So ganyan lang, kailangan naka-low lang yung settings ng aircon nyo kung naka-window type kayo na 0.5 kagaya nun sa akin. Kaya maraming salamat. Ayan, so sa mga nagtatanong kung kaya ba ng gantong setup yung aircon, yes po, kayang-kaya neto, no? Wow. Kahit nga 1 HP kaya netong inverter na to. So ito yung magiging problema mo, yung battery. So dapat mataas yung capacity ng battery. Ito kasi is total of 160 AH, no? Pero naka-series sila kasi 80 AH dito, 80 AH din dito. Kaya 160 AH para lang mapatakbo ko yung 0.5 na
0.5 HP na aircon dun sa kwarto. So, kung mas malaki, kailangan mas mataas din yung capacity kasi ang unang pag bumukas yung compressor, hahatak talaga dito sa battery. So, etong gantong inverter napakalakas na ito mga boss, mga ka-eco, no? 24 volts na siya. So, mas maganda talaga kung 24 volts na, lalo kung malaki yung load. Ngayon yung aircon lang ang naka-load ko, pero syempre buong araw ko yung gagamitin, kaya gagamitin natin tong solar natin para nakalibre tayo kahit aircon man lang, no? Yung matipid natin tuwing umaga. So yan, so yun nga, so mga ka-eco, ito kailangan nyo ng mataas yung continuous power o rated power ng inverter. Tulad nito, mataas din naman yung mga toroidal na 1 kilowatt, kaya lang hindi nyo kasi pwedeng i-max yun or mas lalampas pa sa 1 kilowatt, no? Ito kaya nito hanggang 1.6 watts na continuous. So kahit yung mga 1 HP kayang-kaya na ito. Kaya etong inverter na to talaga yung pinakasulit sa range na 3,700, no? Kaya kung tinatanong nyo kung ba't hindi pa ako nagtoroidal na 1 kilowatt, kasi mas mataas yung continue nito. Ayan, umandar na naman yung compressor ng aircon natin. So ayan, makikita nyo itong 168 watts na yan, babawas dyan yung battery natin pag hindi na kaya. Pero pag kaya pa ng battery, ayan, 24.9. Pag yan bumaba pa sa 24.6, dito nababawas, dito nakukuha. Ayan, so nakita nyo kanina, 170 watts na yung ano nito. Ayan, bumawas siya ng 75 watts, no? Bumawas siya ng 75 watts, mga 70 watts ganun yung binawas niya para may dagdag dito sa battery. Kasi no, medyo kinakapos na yung battery natin. So dito na kumukuha ng supply. Ayan, no, bumawas na, naging 89. So from 160, 170 watts, bumawas siya dito, no, para lang makatulong. Kasi nga ayan. Yan. So kung magdadagdag tayo ng panel, tingin ko kayang-kaya na yung aircon, eh. Ayan, tumaas na. Tumaas na. Mas mataas na yung harvest ngayon. So ayan. Kayang-kaya yung aircon natin. Nandito yung aircon natin sa loob. So nakasaksak yan. So ayan, kung pag na-reach na nung aircon natin yung room temperature sa loob, mamamatay na yung compressor, tataas na naman to. Ayan, tataas na naman yung voltahe natin. So sinamantala ko lang ngayon kasi maaraw talaga ngayon, tirik yung araw ngayon mga ka-eco. Yun lang po, salamat. Okay, so disclaimer lang mga boss, hindi ako expert, hindi ako electrician. Nag-DIY lang ako kasi budget may lang tayo, no? Wala rin akong budget para sa mga legit na installer. Kaya boss, kung gusto mo makatipid, ikaw na lang gumawa. Ayan. So yun mga boss, no? Ang nga pala mga ka-eco, hindi ko ina-advise na gayahin nyo yung ganitong setup. Ito ay under experiment pa and under observation pa. So, ito lang ay para may idea kayo dun sa mga components na binili ko. Thank you for watching mga ka-eco.